7 buwang nagbubuntis si Rita ng panahong ito. Ang nakagawian nilang maglola ay magpunta sa palengke tuwing hapon upang bumili ng pagkain pagsapit ng dilim. Wala namang naging problema nung una. Pero habang tumatagal, may napapansin si Rita. Habang lumalapit ang araw ng panganganak, madalas siyang nakakakita ng 3 aso sa kalsada papunta doon sa palengke. Akala niya nung una wala lang ang lahat. Hindi naman siya natatakot doon sa 2 aso. Pero yung isang asong kulay itim, dito siya nakakaramdam ng kakaiba. Dahil yung mata ng asong yon, itim na parang mata ng tao. At sa tuwing dadaan siya doon sa kalsada, talagang nakatitig yung aso sa kanya. Kahit sumisinghot pa ito sa lupa, hindi siya inaalisan ng tingin ng itim na aso. Apo, sinusunod mo ba palagi yung sinabi ko sa'yo? Etong bawang, wag na wag mong aalisin dyan sa duster mo. Lalo na ngayong malapit na ang araw ng panganganak mo. Ay lubhang delikado. Mas lalo kang magiging lapitin ng mga aswang. Sariwang-sariwa yung amoy ng bata sa loob ng tiyan mo. Wika ng kanyang lola. Opo, Nay. Hindi ko naman po inaalis eh. Palagi ko din pong tinatandaan yung bilin nyo. Tugon ni Rita sa kanyang nanay. Sumingit naman ng salita ang asawa niyang si Julio. Naku, Nay, wag po kayong mag-alala. Papalapit pa lang yung aswang kay Rita. Siguradong wala na po yung ulo niya. O hindi naman po kaya, ibabaon ko yung itak ko sa kanya. Wika ni Julio, sabay pakita ng matalim na itak. Ay nako, ikaw talagang binata ka. Huwag kang magpapakampante. Hindi ka pa nakakakita ng totoong aswang. Ibahin mo sila sa mga nakakasalamuha mo doon sa gubat. Hindi sila kagaya ng normal na hayop. Magugulat ka na lang. Wala ka na sa sarili mo sa oras na makaharap mo sila. Tugon ng lola ni Rita. Lumipas ang ilang mga araw. Wala namang naging problema. Lahat sila ay sabik na sabik at masayang nag-iintay sa paglabas ng unang anak ni Rita. Hanggang sa dumating ang isang hapon. Kagaya ng nakagawian, muling pumunta sila Rita kasama ang lola niya doon sa palengke upang bumili ng makakain sa gabi. Malayo pa lang sila ay nakita na ni Rita yung 2 aso malapit doon sa palengke. Ang ipinagtataka niya, wala yung itim na aso. Yung asong palaging nakatitig sa kanya ng masama. Ay apo, dito ka lang muna ha. Pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. Makikichismis lang ako sandali. Wika ng kanyang lola. At isang tango lang ang naging tugon ni Rita. Dahil talagang hinahanap niya yung itim na aso. Hindi niya napansin na nakatayo na pala siya doon sa gilid ng kalsada, kung saan hindi masyadong abot ng ilaw at malapit doon sa may talahiban. Nakarinig siya ng mabilis na kaluskos sa gilid, kasabay ng malakas na pagbahinga. Paglingon niya, kitang-kita ni Rita yung mata ng itim na aso. Nakatago doon sa may talahib at napakasama ng titig sa kanya. Hindi maintindihan ni Rita pero nagliliwanag yung mata ng aso na may halong kulay pula at bilog na bilog. Kaagad siyang napaatras nang mapansin niya yung aso at hinawakan niya yung bawang na nakasabit sa kanyang tagiliran. Laking pasasalamat niya dahil sa pagbahing nung nilalang, naalarma siya sa kanyang paligid.
Kaagad naisip ni Rita na dahil ito doon sa bawang na nasa kanyang bewang. Narinig niya yung pag-angil ng aso bago ito tuluyang magtago sa dilim ng talahiban. Kaso nga lang, ang huling itsura nung nilalang ay parang nag-aanyong matandang babae. Grabe ang kaba ni Rita ng sandaling ito. Oy, Apo, ano bang ginagawa mo dyan? Iba ang sabi ko naman sa'yo. Huwag ka magpupunta dito sa dilim. Talagang lumapit ka pa sa talahiban. Ano bang iniisip mo? Wika ng kanyang lola at kaagad siyang hinila papunta sa palengke. Hindi na nakapagsalita si Rita matapos nun. Para bang wala siya sa kanyang sarili. Kinagabihan ng araw na yon. Wala pa rin sa wisyo si Rita dahil sa mga nangyari. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya yung itsura ng aso na parang isang matanda. Kusang gumagalaw ang kanyang katawan papunta sa kanilang banyo doon sa likod. Nakahiwalay kasi sa mismong bahay ang palikuran. Iihilang sana si Rita. Pero habang naroon siya sa harapan ng pintuan ng banyo sa labas, bigla na lang siyang bumalik sa ulirat dahil paghawak niya sa kanyang duster, wala yung bawang na palaging nasa bewang niya. Mabilis na nagbago ang aura ng paligid. Naging maalinsangan at napakabaho ng amoy. Amoy na bubulok na laman. Rinig na rinig din ni Rita yung pag-angil ng aso. Kaparehong angil na narinig niya kanina doon sa may daan sa palengke. Bago pa siya tuluyang makasigaw, biglang may kumagat sa braso ni Rita at hinila siya papasok doon sa gubat. Sigaw ng sigaw si Rita pero sa isang iglap lang. Naroon na sila kaagad sa gitna ng gubat at napakalayo na sa kanyang tahanan. Dito na naalarma ang asawa niyang si Julio, pati na din ang lolo't lola. Kaagad kinuha ni Julio ang kanyang itak at tumakbo papasok doon sa gubat. Pilit niyang sinusundan ang sigaw ni Rita pero sa iba't ibang direksyon nagmumula yung sigaw. At ang pinakamasaklap, pahina ito ng pahina. Mabuti na lang, naabutan si Julio ng lola ni Rita. Bigla itong nagsaboy ng kulay puting pulbos. Maniwala man kayo sa hindi. Pagkatapos nun, lumakas yung sigaw ni Rita at nakita nila kung nasaan ito. Nasa ilalim ng malaking puno ng balete, nakahiga ang dalaga at punong-puno ng dugo ang buong katawan. Kaagad nilang sinuri ang buong katawan ni Rita at ang pinaka-pinagtataka nila, wala namang malalim na sugat si Rita at wala ring bakas yung kagat sa kanya nung aso. Pero saan nang galing yung dugo? Saan nang galing yung dugo na nakakalat sa kanyang katawan? Ilang sandali pa, nagsalita ang lola niya at dito na tumigil ang kanilang mundo. Wala na yung bata. Wala na yung anak mo, Rita. Nakuha na ng aswang. Wika nito, sabay turo sa tiyan ni Rita. Pagtingin ng lahat, maniwala man kayo sa hindi, yung malaking tiyan ni Rita ay numipis. Wala na yung bata sa loob ng kanyang tiyan.